Ito yung ating bansa. Isang bansa puno ng likas na yaman at kasaysayan. Bakit marami pa rin sa atin ang nabubuhay sa hirap? Ang kahirapan ang isang realidad na kinakarap ng milyon-milyong Pilipino araw-araw. Maraming bata na nangarap na makapag-aral ngunit hindi makapasok sa eskwela. Kulang ang kita sa kanilang mga magulang upang matustusan ang kanilang edukasyon ay nagiging hadlang sa kanila pagharap mula sa kahirapan. Kami ngayon sa lugar ng Ugong Valenzuela na tinatawag na Binatugan. Madaming mga oportunidad ang nasayang dahil sa kawalan ng kakayanan upang matustusan ng mga pangangailangan ng bawat isa. Maraming mga kabataan natin na napilitan magsakripisyo dahil sa kahirapan na dumadaan sa kanila. Super na-enjoy mo naman yung ginagawa mo ngayon no kuya, na ganyan na trabaho po. Masaya ka naman po sa ganyan. Hindi nyo naman po hindi nyo naman po iniisip na ganyan po yung buhay nyo, ganyan. Hindi po kayo parang nagpapa-apekto po. Ang mga ilang kabataan dito, maging ang ilang mga matatanda ay napili ang magtrabaho sa kabila ng kanilang edad. IT. IT na mga ate ko eh. Nasaan yung mga ate mo? Nagkawa na. Hindi na sila dyan nakatira. Sa bahay ng asawa nila. Ilan ka ba sa magkakapatid po? Bunso po. Bunso. After mo niyan, anong gagawin mo na dyan sa boys? Pinalako na po. Hindi pa inuluto yan. Niluluto pa. Ano yung buong araw kayo halos na nagaganyan po? Hindi po. Ako lang po kasi half day lang. Etong mga sako na to, bagsakan pong bibigay sa inyo tapos pinapalinis po. Sa kanilang murang kita, kinakailangan nilang magsikap para lang maitawid ang kanilang biyayang bawat araw na nakukuha pa. GR. Ilang taon na po? 30%. Kumusta naman po kayo ngayon? Okay naman. Ilang taon na po kayo? 46. Saan po pala yung asawa niya ate? Nagtitinda na. Ilan po kayo sa niyo po? Sa pamilya? Apat. Apat po. Nakapag-aral po ba kayo ate? Ay, elementary lang, graduate ng elementary lang kayo mag-asawa. Ayan lang po ba yung sapat po na pinagkukunan niyo na income? Kulang pa rin eh. Na konti. Minsan makuman. Minsan makuman. Ito ngayon, panahon ng mais. Panahon ng mais, panahon ng binatog. Sa November at December, January, panahon naman ng mangga. Sapat po ba yung kinikita niyo po sa pang-araw-araw sa pamilya niyo? Sapat naman. 600. Mga 600 po. Sa mais naman, araw-araw may 1,000 ka. Sa binatog, 700. Sa mangga naman, conforme sa mangga, pag nakaubos ka ng 20 kilos, malaki ang tubo mo, nasa 2,000 rin. Naabot po ba kayo ng gobyerno? Naabutan, ganun. Opo. Mayroon naman. Kahit paano. Hindi po kayo nag-try mag-TESDA? Ano po ba yung TESDA po? Hindi pa po ata pwede ako kami. Kasi di pa siya graduate. Sa akin, sapat naman kasi may 4-piece ako. 4-piece kasi kami. At saka tinutulungan ko naman yung aking asawa. May natatanggap naman kami. Pero hindi yung nakaraan pa. Indigent client na nag-ask or nagsisik ng medical assistance, sa burial assistance, tapos may transportation assistance din, or any assistance na pwede nating maibigay sa kanila. Special cases namin, kapag wala lang naman yung mga focal persons, tsaka lang kami nakakapag-handle ng mga special cases eh. Hindi siya yung ganun na marami, hindi tulad ng mga na-handle namin for medical, mga ganung assistance, ganun. Special cases namin, kapag wala lang naman yung mga focal persons, tsaka lang kami nakakapag-handle ng mga special cases eh. Hindi siya yung ganun na marami, hindi tulad ng mga na-handle namin for medical, yung mga ganung assistance, ganun. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawawala ang kanilang pag-asa at nagpapasalamat pa rin sa kanilang ikinabubuhay. Ano ginagawa niyo kuya pag kunwari nahihirapan na kayo? Wala, tawa. Isang beses lang ako lumapit sa gobyerno nung nanganak ako. Dinadaan nyo na lang po sa tawa lahat. Bagyo, may mga sako na. Ay, hindi. Hindi ako lumalapit. Hindi rin po kayo naabutan ng tulong dito. Ay, sa tulong, may nung pandemic, sila nagpupunta dito. Kung ako lalapit sa gobyerno, hindi pa ako lumalapit. Sa awa ng Diyos. Thank you po. Tento ka na po ba sa buhay nyo na ganito? Hindi pa. Yun, tama yan. At mag-aral muna. Same kuya. Aral muna tayo. Siyempre, ayaw maranasin yung mga
May kinuha kaming panayam ng social worker tungkol sa or tawagin nating assistance to individuals in crisis situation tungkol sa sitwasyon ng ating indigenous na people. Ano po yung mga tulong yung naibibigay nyo after nyo po malaman yung problema ng isang client po? Kung ano yung tingin mong may bibigay mo sa kanila. Kasi hindi naman sa isang problema, isa lang yung solusyon eh. Kasi halimbawa ang nilapit ni client ay social case study. 'Di ba? Kung sa tingin mo matutulungan mo siya for medical assistance, bakit hindi mo siya ibibigay? 'Di ba? Parang ganun siya. Kung sa tingin mo may iba ka pang assistance na itutulong kay client, na may extend kay client para matulungan natin sila sa masolusyonan din yung ano nila, problema nila or yung case nila, ibibigay natin. As long as kaya nating i-provide, as long as kaya nating ibigay. Kasi kung hindi natin kayang ibigay, bakit pa tayo magbibigay? Uri po ng support at serbisyo yung karaniwang ibinibigay ng inyong ahensya sa mga kliyente po. So, ayun. Sa CSWD, sa AIX, nakakapagbigay tayo ng medical assistance Opo. sa mga nangangailangan ng medical. Opo. So, pag sinabi natin medical, broad na yan. Mga pangangailangan medical talaga yan. It's either maintenance or yung sa mga chemotherapy, dialysis. Yun na yun. Sa burial assistance, of course, burial. Opo. Diba? So, sa transportation assistance kasi ang pinoprovide lang natin ay case study tsaka referral letter papunta kay DSWD. Then, si DSWD na kasi ang magbibigay ng ticket or ng cash assistance sa kanila for transportation. Meron pala tayong minsan. Pero hindi siya ganun kadalas ha. Yung food pack natin, hindi siya ganun kadalas na food pack. Kapag kasi na-assess mo na sa tingin mo hindi talaga or na-assess mo talaga na hindi talaga capable si client makapag-provide ng present need niya, which is yung basic needs na pagkain. Kapag sa tingin mong okay or hindi talaga, wala talaga magagawang paraan para makapag-provide sila nun. Siyempre, papaalam pa rin kasi namin yung kay Ma'am Dorothy sa boss namin. Pag okay naman, makakapag-provide naman tayo ng food pack, further food assistance. Pero one time lang kasi siya binibigay para hindi rin mamihasa yung client, yung family. Ganun. So, yun yung mga ibinibigay. Kasi kung sa disaster, ibang usapin na kasi yun eh. Iba na kasi yung assistance na ibibigay natin dun eh. Pero, ayun nga, lilinawin ko lang din yung sa medical assistance tsaka sa burial assistance na ibinibigay natin, cash yun, financial assistance kasi yun. Kasi di ba pag sinabi natin medical assistance, maraming klaseng assistance yung nakukuha nila, which is yung guarantee letter, yung mga ganyan. So, yung sa atin kasi ang binibigay natin, tulong lang, cash siya, pero yung tulong lang talaga. Hindi siya yung buong tulong or buong kailangan ng client para ma-provide lahat nung kailangan niya. Kumbaga augment, ganun. So, sa next question po ulit is, ano po yung mga provisions yung ibibigay ninyo sa mga indigent people? Para sa mga clients, Ng indigent po. It's like yung mga foods po, hindi po nila kayang bilhin para mga ganun po. so kung doon tayo sa food, yun nga yung sinabi ko yung regarding sa food packs. Kapag kasi na-assess mo talaga na hindi sila capable makapag-provide ng pagkain nila para sa araw na yun, ganun, or sa specific time na yun, hindi talaga nila kaya, pwede mo naman siya, tapos na-assess mo na, i-ano mo siya, ipapagpaalam mo siya, pwede nating mabigyan, ganun. Pag na okay naman sa kay boss, kung okay naman, wala namang problema doon, mabibigyan naman si client. Usually, nabibigyan naman kasi talaga. Pero hindi talaga, ayun na ulitin ko, hindi siya palaging binibigay. Opo. Kasi ang food pack natin, binibigay lang siya sa mga affected ng disasters, tulad ng sunog, ng mga baha. Opo. Ganun. Doon lang lumalabas talaga din yung food packs. Lumalabas din naman ng food packs dito, pero hindi sa AIX, pero hindi ganun kadalas. Okay. Kasi as much as possible, nililimit talaga ako personally, gusto kong ano kasi yung client na hangga't kaya nilang makapag-provide para sa needs nila. Hindi ko na makapag food pack talaga din si clients kung sakali man. Tulad nung kanina, may clients kasi ako kanina, specifically ang nilalapit niya sa akin food pack talaga. So, hindi ako kagad kasi umukay sa food pack. Kasi nga, syempre, kapag kasi ang isang client binigyan mo ng ganito, hindi tayo makakasigurado na hindi yan makakarating sa iba, 'di ba? So pag binigyan mo siya, panigurado yan, ay dito pwede tayo lumapit sa ganito ng ganito kasi si ganito nabigyan daw ganyan ganon. So ako iniiwasan ko yung ganong na kumalat siya. Kasi nga ayun nga, para hindi sila masanay, para matuto silang tumayo pa rin sa kanilang sariling mga paa, 'di ba? Magawan pa rin nila 'yon sa sarili nilang pamamaraan. Yes po. 'Di ba?
po ina-handle yung mga indigent people na may mental health issues po? Like yung mga nakikita po sa streets, like pakalat-kalat po. Siguro yung sa question nyo na may mental health issue, patience, tapos understanding, deep understanding. Kasi hindi parang mahirap kasing mag-handle ng mga ganyan eh. 'Di ba? Lalo na actually sa mga deaf. Yan, kasi ang hirap i-handle niyan. So, kailangan mo ng mahabang pasensya, kailangan mong malawak na pag-intindi sa kalagayan nila. Kasi hindi lahat yan consistent at tama yung information na ibibigay sa iyo na ano mo. Kasi possible pag may sinabi siyang isang information, hindi always mag-stick yung ganyang information. Maliban na lang, kumbaga magiging inconsistent yung information na ibibigay nila. Maliban na lang kapag si client ay makakausap mo ng maayos. Mapapansin mo rin naman kasi sa mga information na binibigay nila kung consistent o hindi. Halimbawa, tinanong na siya ni barangay, lalo na yung mga referred ni barangay. Tinanong siya ni barangay ng ganito, ganyan, ito yung sagot. Tapos tinanong mo, yun pa rin yung sagot. So, ibig sabihin, consistent siya sa information na binibigay niya. Alam mong makakausap mo siya ng maayos. Diba? Pero may mga instance kasi na ganun yung sagot niya sa'yo, tsaka kay barangay. Pero kapag tinanong mo pa ulit, kumbaga parang nag-deep ka dun sa pinaka-root. Root. Ganon. Magiging iba yung sagot nila. So, kailangan mong lawakan pa yung pasensya mo, yung habaan yung pasensya mo, lawakan yung pag-iisip, pag-iintindi mo para lang maano mo yung gusto mong makuha sa kanila na information. Ganon. Programs na binababa sa atin. Pero kung programs ang anuhin natin, meron tayong programs na existing tsaka continuous na nagbibigay ng tulong para sa mga indigent natin. Hindi lang naman sa mga indigent, lalo na sa mga nangangailangan din. Kasi hindi naman lahat ng mayayaman or may kaya ay napoprovide lahat ng medical needs na lalo na kung sobrang severe yung health conditions ng kamag-anak or ng mismong client diba? As long as kailangan ng medical assistance. Thank you, ma'am. Ng medical Ano po yung ginagawa nyo if may instances po na hindi natutugunan yung mga pangangailangan ng indigent people na lumalapit po sa inyo? Meron, isa sa mga programs natin ay Certificate of Indigency. Nakalimutan kong banggit sorry, ngayon ko lang siya naalala. Isa kasi sa requirements nila yun, katunayan na indigent sila. Sa pag-ayos ng birth certificate, local civil registry, nakakapagbigay din tayo ng Certificate of Indigency para sa health office, yun yung libreng laboratories. Yung mga Certificate of Indigencies natin. Tapos ngayon may bago na yung sa Meralco, yung para sa lifeline discount, nagpo-provide din tayo ng Certificate of Indigency doon. Ang dokumentaryo nito ay nagbigay ng tinig sa mga walang boses. Suriin natin ang mga dahilan ng kahirapan mula sa kakulangan ng trabaho, edukasyon at yung mga serbisyong na pwede pang ibigay ng gobyerno upang matustusan at maabot ang ilang mga kababayan na dumadanas sa hirap sa buhay. Balak niyo ba ulit kuya mag-anak? Pagtapos niyang may plano pa ulit kayo? Pwede, kaso Mahirap na. maganda marami. Gusto mo basketball team? Mga ilan po? Hindi, football team gusto ko. Football? Dami nun. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinaharap, patuloy pa rin ang pag-usbong sa kanilang isipan ng pag-asa na sa patuloy na pagpupursigi ay kanilang matitikban ang ginhawa ng kanilang kinabukasan. Harapin ang bawat pagsubok na may ngiti sa labi at balang araw, ang lahat ng paghihirap ay pagpupursigi ay mapapalitan ng kaginhawaan.